Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Dan channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so let us just honor our subscribers. They are now 6,009 subscribers. Thank you so much. Yesterday it was 6,012, but yun, nabawasan, no? Thank you so much, even though and that we want to honor you. We are very grateful to you. And in terms of practice, talagang ano na lang, no? Oh, sabi mag-Tagalog ka na. Sige po. Maraming salamat. Eh ano po talaga, no? Kasi po may mga international subscribers tayo. Now, kaibigan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka naman para naman ma we can be able to stay and maintain this channel. Thank you so much. God bless you all. Pag-usapan po natin, guys, yung statement ko ni Vice President Sara Duterte, no? During her speech, yung ano po, nung nag-ano po siya, nag-discourse siya, nag-speech siya, no? Sabi niya, ano po yun, in Bisaya, no? Sabi niya gano'n, uh, or local dialect ng Davao. Ang sabi niya po ay uh, uh, si Mayor Bastida hindi tatakbo, no? Si Congressman Pulong Duterte ay hindi tatakbo, no? Siya na lang po ang tatakbo sa susunod na eleksyon. I-analyze po natin ito, ha. I-analyze po natin. Huwag po natin basta-basta tanggapin yung konteksto na sinabi niyang tatakbo siya sa susunod na eleksyon. No? Dahil hindi tatakbo ang kanyang mga kapatid, no? Mayor Paste Duterte at saka si Congressman Pulong Duterte. Ang mga Duterte family po ay isang ngayon ay talagang imbis na minamahal, marami na rin po nagagalit sa kanila. Oh. Hindi po ito katulad ng panahon ng kanilang ama na nakaupo sila. No? Nakaupo. Parang napakaganda ng pamamalakad, no? Ng gobyerno sa Pilipinas during that time. Pero ngayon, no? Unti-unti lumalabas itong mga to, mga issues, involvement, etc. No? So, dapat patunayan ito sa korte. O hindi po lang salita-salita. No? Salamat po ng marami. Okay, ito po si Vice President, sabi niyo po tatakbo daw siya sa susunod na eleksyon. Ngunit, tandaan po natin na si Vice President ay incumbent Vice President of the land. Actually, siya among the national officials, among the national candidates na tumakbo last time around, siya po ang pinakamalaking boto. Mas malaki pa ang boto niya kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Yun po ang katotohanan doon. Okay? Kaya naman pinipit po tayo sa kanyang ano, at saka talagang kinampanya niya si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga dapat magkaroon din ng utang na loob ang Pangulo ng Pilipinas kay Vice President Sara Duterte. Alright. So ano po yun, ha? Tatakbo po siya. I-analyze po lang natin, no? Kung tatakbo po siya bilang mayor ng Davao City, hindi naman po bago sa kanya ang Davao, Davao City. Dahil ito po ay naging vice mayor siya, naging mayor din po siya. Naging mayor po siya isang term, naging vice mayor po siya ng 3 terms. Okay? Something like that, no? So nagpalitan lang silang mag-ama. Okay? So until such time na hindi na siya tumakbo sa pangalawang term niya, kundi tumakbo na siya bilang Vice President ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? Nanalo siya, no? Kung tatakbo siya bilang mayor, no? Ano naman, no? Pag hindi mo na siya agad mag-resign, no? O wala namang ganun, no? Pero, ano siya, no? Pag nanalo siya bilang mayor, sure full na yun, no? Pag iyan, tumakbo bilang mayor, sure full yun. Okay? Ngayon, mawawala na pag nanalo siya, mag-resign siya bilang Vice President ng Pilipinas. So, first time po yan, ha? Ibig sabihin, ayaw na niya kay Bongbong, ayaw na niya sa gobyerno, ayaw na niya sa DepEd, etc. Ayaw na niya. Ayaw na niya ng national position. Dito, magpapatunay na ayaw niya ng kapangyarihan. So, parang talagang napilitan lang siya tumakbo bilang Vice President Bongbong Marcos dahil nga naman, no? Dahil nga naman sa sobrang panliligaw ng magkapatid na Ivy at Bongbong Marcos at the time. So nakita po natin yun. Nasaksiyan po natin yun na talagang basigasik na panligaw ng dalawang magkapatid kay Sara Duterte. No? O, kaya lang, ano po, no? Yung po, ganun po yun, no? So, pero tingin ko hindi po siya tatakbo bilang mayor ng Davao City.
Ha? Ano na Vice President na siya. Pero analyze, iwan lang muna natin yan. Pa-analyze po natin yung congressman. Ito po, bago sa kanya. Even though as Vice Mayor, siya po nag-represide ng, ng, ng council, city council. So, in a way, meron din naman siyang karanasan in a legislative position. Okay? Yun. Congressman, congresswoman ng Davao, First District, doon sila nakatira. Hindi natin alam kung tatakbo siya. Ngayon, tatakbo siya, pwede niyang kalabanin ngayon si Speaker Romualdez bilang Speaker of the House. Malakas-lakas din naman yan. Pero syempre, mas malakas ang hatak ng presidente ng Pilipinas. Okay? So yung pagkano na yun, yung hatak na yun, ay matatalo siya bilang Speaker of the House. Okay? So definitely. Ngayon, pwede siyang maging oposisyon. Ngayon, ganito pag kunwari, naging ano siya, biglang gusto niya na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas sa 2028. So, tawag siya bilang mayor o bilang congressman, o congresswoman. Okay. Now, pag congresswoman, distrito lang yan, ang hirap pumili yan. Kaya hindi ka makakaigol basta-basta yan. Ang hirap yan. Okay? Now, yung ano naman, mayor, ay mapaganda lang niya ang mayor, mapaganda niya ang Davao City. Sobrang ganda. No? Talagang hanga ng balikan. Pwede po siya tumakbo bilang presidente. So parang ito ang stepping stone niya. No? Pero, siyempre, hindi naman friendly sa gobyerno ng Pilipinas, presidente ng Pilipinas, today mayor na siya. No? Definitely, yung mga proyekto na yan ang talagang local source, yung funds yan. Mahihirapan din siya. Okay? Parang gano'n, no? So yun, no? So, kung tatakbo siya president. Ngayon, kung as vice president, ay dapat dyan na lang siya. No? So, ibig sabihin yan, ang next na election, sinasabi niya, ay sa 2028 and hindi sa 2025. Kasi ang term niya, natatapos naman po yan sa 2028. Okay? So, tatlo po yan bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Ang file na candidacy, 2027. Okay? Yun po ang katotohanan dyan. No? Huwag tayo nandiyan na siya No? Talagang tutulak at tutulak siya, hindi lang ng kanyang pamilya, but ang mga kanyang kaibigan at mga taga-support. Nandiyan na siya para kumbaga sakit na siya ng Malacanang at nandun na sila sa puder na yun. No? So sana maayos naman. At ano naman okay naman to si Sara Duterte. Actually, kung may Sara Duterte, ay nandiyan pa rin mga Dong Marcos. Pero definitely ang Romualdez at mawawala yan. Pero ang Marcos, ay ni Marcos, nandiyan pa yan. No? Pero si Bongbong Marcos, if mawawala na siya bilang presidente sa 2028, ay talagang maglalayo-layo yan. No? Bro, pupunta na sa mga concert shots, sa party, something like that. No? Kasi private citizen. Yan. Okay? Ayun. Yun. So para sa akin, ang tatakbuhan ni Sara Duterte ay Pangulo ng Pilipinas. Pero ating tabayanan, ating tingnan. Kayo bayan. Kung kayo ang tatanungin, papayag pa kayo tumakbo si Sara Duterte sa 2028 o tatakbo siya bilang mayor o congresswoman ng Davao sa 2025. Bayan, kayo sumakat yan. Maraming salamat po kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan. No, mag-subscribe ka naman para naman able to maintain and sustain this. Thank you so much guys and God bless you all.